Ang kwento ng Eraserheads, ayon sa point of view ng isang fan. Yay! Alam mo, madaming videos o kaya documentary patungkol sa Eraserheads. May mga paulit-ulit na lang. Nakakasuya. Pero itong kwento ko, iba ito. Kung totoong fan ka talaga ng Eraserheads, makaka-relate ka dito. As a fan, naiinis ako kay Raymond Marasigan. Pakiramdam ko, siya ang dahilan kung kaya nabuwag ang Eraserheads. Siya ang sinisisi ko kung bakit nawala sila ng matagal. Nawala ang paborito kong banda. But you cannot imagine the Eraserheads without Raymond. Hindi ba? Kumusta at maligayang pagbabalik dito sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, welcome to Jazz Vids, ang channel kung saan tinatalakay natin ang mga singer at artista noon at ngayon sa tulong ng artificial intelligence at karagdagang research. Pero bago ang lahat, isa munang mumunting request mula sa inyong lingkod. Huwag kakalimutang mag-like, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga bago kong upload. Ngayon pa lamang, pinasasalamatan na kita. May nabasa ako sa isang post sa Facebook, matagal na panahon na. I was commuting noon sa pagkakatanda ko pa. Sakay ako ng jeep papuntang SM when I read this. Patungkol ito sa hinanakit ni Ellie kay Raymond. Sabi pa niya, sometimes, you need to stop fire, using fire, sa isang mahabang post noon, at least 5 paragraphs siguro. Di ko na rin matindaan kung sino ang nag-post, pero patama ito kay Raymond at sa kanyang banda. Girlfriend pa ni Ellie si Dayan noon. And some POV, si Dayan ang naglalahad. Kesyo, ginagamit daw ni Raymond ang studio ng Eraserheads dati para mag-book. Parang sagot ito sa patama sa kanila sa late issue ni Ellie noon sa GMA at iba pang issue na nagpatong-patong na. Magulo na ang banda. They hated each other. Yung mga di na kailangang lumabas sa media, lumalabas. Para na silang others. Parang walang pinagsamahan. Bagay na nakakainis talaga sa banda noong mga panahong yun kung isa kang fan. May mga interview naman kay Raymond, he was asked, bakit nawala si Ellie sa Eraserheads? Sagot ni Raymond, matagal na rin kaming magkakasama. Pwede naman siyang umalis, di ko naman siya syota. Isang sagot na clearly, bad trip na din siya kay Ellie. Growing up, ramdam ko ang pag-lay low ng bandang ito. Tanda ko pa sa album nilang Sticker Happy. Ramdam ko sa kantang Hard to Believe ang paghina nila. Ang Hard to Believe ay isang underrated song. Ganda talaga ng song na ito, pero di ko alam. Ramdam ko, lumuluwag na ang samahan nila. Yung documentary nilang Combo on the Run, di ko pa napanood. Pero I was like, at last, natapos na rin ang hindi nila pagkakaunawaan. Para sa isang fan na kagaya ko, it was really satisfying. Kahit di ko pa talaga ito napanood, base sa mga interviews and comments, okay na sila. Okay na ulit ang Eraserheads. Back to Raymond, sinabi ko kanina na I hated him. At siya ang sinisisi ko kaya nabuwag noon ang banda. Kasi pakiramdam ko trying hard siya maging leader ng band. Samantalang di naman siya talaga ang frontman. But after watching the leaked raw videos on YouTube, na nakuhanan dati pa noong kasikatan nila noong 90s. Recording nila ng bonus track na Caterpillar, travel nila papuntang Pampanga, Ilocos Norte, at kung saan-saan pa. I realized, frontman talaga ang galawan ni Raymond. Ang laki talaga ng ambag niya. At mapapanood mo kung gaano siya ka-hardworking. And like Ellie, he is really into music. This band respects art, respects music. Siguro, bilang isang fan, masasabi kong sila ang pinakamagaling na banda sa dekada 90. Request ko lang, isang album pa. Siguradong hit yan. Ang kanta nilang, sa Tollgate, pakiramdam ko, I was traveling along with them. Sana marinig ko itong makanta ng live. Ang kanta nilang Shake Your Head, pakiramdam ko bumabalik ako sa elementary and high school days, when I was being bullied. Noong una lang naman.
Ang kanta nilang Poor Man's Grave. Naaalala ko pag nakakakita ako ng Shack by the Roadside. Ang huling El Bimbo, High School Crush. Ligaya, Toyang, Aling Nena and Shirley. Ang baduy ng mga songs na ito, pero kinakanta ko pa din. Feel Her, great song Ellie. Pero ang lungkot, parang yung solo song muna, The Faithful Song sa bago mong album na Method Adapter. Marcus, Eraserheads will not be Eraserheads if not for your dirty guitar solos. Raymond, most of your podcast, pinapanood ko. Te Ellie, kamukha mo na ngayon si John Lennon.